Sa isang tahimik at liblib na baryo sa paanan ng bundok, matatagpuan ang maliit na kubo ni Lando, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihang loob. Araw-araw ay ginugugol niya ang kanyang oras sa bukid, nag-aararo ng lupa at nagtatanim ng kamote at mais upang may maipantustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahirap ang buhay ni Lando, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, sapat na ang may makain, may masilungan at may katahimikan sa kanyang paligid. Wala siyang asawa o anak at tanging ang kanyang matandang aso na si Bantay ang kanyang kasama sa kubo. Isang umaga, habang papunta si Lando sa kanyang bukirin, napansin niya ang kakaibang kislap sa tabi ng daan. Napatigil siya at dahan-dahang lumapit. Sa ilalim ng tuyong damo ay may isang maliit na bagay na kumikislap sa sinag ng araw. Yumuko siya at hinawi ang damo. Doon niya nakita ang isang lumang susi, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang susi ay kulay ginto, may masalimot na ukit at tila may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Pinulot ito ni Lando at matamang pinagmasdan. Ano kaya ito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya maalala na may bahay o lumang gusali sa lugar na iyon na maaaring paggamitan ng susi. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Nagpatuloy siya sa kanyang lakad, ngunit hindi na siya mapakali. Parang may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya mula nang hawakan niya ang susi. Hindi ito takot, kundi isang uri ng pag-usisa na tila humihila sa kanya upang tuklasin ang lihim na kaakibat nito. Sa buong maghapon, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang gintong susi. Kahit habang nagtatrabaho sa bukid, napapatingin siya sa kanyang bulsa. Tila ba nais nitong ipaalala ang presensya nito. Pagsapit ng hapon, habang pauwi si Lando, napadaan siya sa isang matandang puno ng makupa. Matagal na niyang kilala ang punong iyon. Ito ang pinakamalaki at pinakamatandang puno sa kanilang baryo. Ayon sa mga matatanda, matagal na raw itong nakatayo roon bago pa man itatag ang kanilang pamayanan. Huminto si Lando sa ilalim ng puno upang magpahinga. Naupo siya sa isang ugat nito at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Habang nagpapahinga, muli niyang inilabas ang gintong susi at pinagmasdan ito. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila tumahimik at ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Ang sikat ng araw ay tila naging mas maliwanag sa lugar kung saan siya nakaupo. Bigla niyang napansin na ang susi ay tila bahagyang umiinit sa kanyang kamay. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang naengganyo na tuklasin ang misteryo nito. Tumayo siya at sinimulang suriin ang paligid ng puno ng makupa. Dahan-dahan niyang inikot ito, hinahaplos ang magaspang na balat ng puno at pinagmamasdan ang bawat detalye nito. Pagdating niya sa likod ng puno, napansin niya ang isang maliit na uka sa puno, isang bahagi na tila may kakaibang hugis. Lumapit siya at masusing pinagmasdan ito. Napanganga siya nang mapansin na ang hugis ng uka ay kahawig ng susi na hawak niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa uka, tila sinusubukan kung ito nga ang tamang lugar para rito. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang ipasok, bigla siyang nag-atubili. Dapat ko bang gawin ito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Maaaring wala lang itong kahulugan o maaaring may mas malalim na lihim na nakatago sa punong iyon. Ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang gintong susi sa uka. Sa sandaling iyon, isang mahinang ugong ang kanyang narinig mula sa loob ng puno. Napaatras siya at napatingin sa paligid. Ang lupa ay tila bahagyang umuuga at ang hangin ay muling gumalaw. Unti-unting nagbukas ang bahagi ng puno kung saan niya ipinasok ang susi.
na para bang ito ay isang lihim na pintuan na matagal nang nakatago. Napalunok si Lando habang pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi niya akalaing ang simpleng susi na kanyang napulot ay magdadala sa kanya sa isang bagay na ganito. Sa loob ng bahaging nagbukas, nakita niya ang madilim na lagusan na pababa sa ilalim ng lupa. Isang malamig na hangin ang lumabas mula rito at tila may kung anong misteryosong presensya ang naghihintay sa kailaliman. Napatigil si Lando. Alam niyang ang kanyang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, muli niyang hinigpitan ang hawak sa gintong susi. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang tawag ng tadhana. Dahan-dahan siyang yumuko at sumilip sa lagusan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan doon. Kayamanan ba, panganib o isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa? Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya makakabalik sa dati niyang payak na buhay. At sa ilalim ng puno ng makupa, nagsimula ang isang misteryong magbubukas ng pinto sa hindi inaasahang kapalaran ni Lando. Matagal na napatitig si Lando sa madilim na lagusan na bumungad sa kanya sa ilalim ng puno ng makupa. Ang malamig na hangin na nagmumula rito ay tila may dalang bulong, mahina ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Hindi niya mawari kung ito ba ay imahinasyon lamang o isang paanyaya mula sa kailaliman. Huminga siya ng malalim at pinatatag ang kanyang loob. Sa buong buhay niya bilang magsasaka, nasanay siyang harapin ang hirap at hindi umiwas sa hamon. Ngunit ang pagkakataong ito ay kakaiba. Hindi ito tungkol sa lupa o ani. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal nang nakatago. Dahan-dahan siyang pumasok sa lagusan. Sa bawat hakbang niya pababa, naririnig niya ang mahinang kaluskos ng lupa at ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglaho, ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niyang may bahagyang liwanag sa loob ng lagusan. Isang mapusyaw na gintong sinag na tila nagmumula sa mga dingding nito. Hinawakan niya ang gilid ng lagusan. Ang lupa ay matigas ngunit may mga bahagi na tila pinakinis ng panahon. Hindi ito mukhang natural na nabuo. Para itong daanang ginawa ng kamay ng tao o marahil ng isang bagay na higit pa sa tao. Habang patuloy siyang bumababa, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang gintong susi sa kanyang kamay ay muli na namang umiinit na para bang tumutugon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Ilang sandali pa, narating niya ang dulo ng lagusan. Bumungad sa kanya ang isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang maglaman ng mga bagay na agad nakatawag sa kanyang pansin. Sa gitna ng silid ay may isang lumang kahon na yari sa kahoy na may mga ukit na kahawig ng nasa gintong susi. Sa paligid nito ay may mga bato na tila inayos ng maingat na para bang may layunin ng pagkakalagay ng bawat isa. Lumapit si Lando sa kahon, dahan-dahan at may pag-iingat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may pakiramdam siyang hindi basta-basta ang kanyang haharapin. Napatigil siya sa harap ng kahon. Napansin niyang may maliit na butas sa harap nito, isang butas na akmang-akma sa gintong susi. Napatingin siya sa hawak niyang susi at saka sa kahon. Isa pa bang lihim? Bulong niya. Sa kabila ng kaba, hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa butas ng kahon. Isang mahinang tunog ang kanyang narinig, isang tunog ng pagbukas. Unti-unting umangat ang takip ng kahon. Napatras si Lando ng bahagya, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa loob nito. Sa loob ng kahon ay wala siyang nakitang ginto o alahas na kanyang inaasahan. Sa halip, isang maliit na piraso ng papel ang naroon, kasama ang isang kakaibang bato na kumikislap sa mapusyaw na liwanag ng silid. Nagtaka si Lando. Maingat niyang kinuha ang papel at binuksan ito. Ang sulat ay luma na, ngunit mababasa pa rin ang mga titik.
Narito ang unang susi, ngunit hindi ito ang tunay na kayamanan. Ang ginto ay nasa ilalim pa, ngunit ito ay para lamang sa may malinis na puso at hindi sakim sa yaman. Napakunot ang noo ni Lando habang binabasa ang mensahe. Ibig sabihin, may iba pang nakatago? Tanong niya sa sarili. Ibinalik niya ang tingin sa kahon at kinuha ang kumikislap na bato. Nang mahawakan niya ito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi masakit, ngunit sapat upang siya ay mapamangha. Bigla niyang napansin na ang sahig ng silid ay may mga linya na tila bumubuo ng isang hugis, isang bilog na may mga simbolo sa paligid. Unti-unting lumiwanag ang mga simbolo. Napaatras si Lando. Ang bato sa kanyang kamay ay lalong kumikislap at ang buong silid ay tila nagbago ang anyo. Ang dating payak na lupa ay naging makinis at ang mga dingding ay tila nagkaroon ng mas malinaw na ukit. Sa gitna ng bilog, isang bahagi ng sahig ang dahan-dahang bumaba na para bang may isa pang lagusan na nakatago sa ilalim. Napatigil si Lando, nanlalaki ang mga mata. May mas malalim pa, mahina niyang sambit. Ngunit kasabay ng kanyang pagkagulat ay ang isang bagong pakiramdam. Isang babala. Naalala niya ang nakasulat sa papel. Hindi sakim sa yaman. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi lamang lakas ng loob ang kailangan niya sa susunod na hakbang, kundi pati na rin ang kanyang puso. Tumayo siya sa gilid ng bagong bukas na lagusan at sumilip sa kailaliman. Mas madilim ito kaysa sa nauna at mas malamig ang hanging nagmumula rito. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kakaibang tawag, isang paanyaya na hindi niya maipaliwanag. At sa puntong iyon, napagtanto ni Lando na ang kanyang napulot na gintong susi ay hindi lamang nagbukas ng isang lihim. Ito ay nagbukas ng isang pagsubok na susukat sa kanyang pagkatao at magpapasya kung siya ba ay karapat-dapat sa kayamanang matagal nang nakatago sa ilalim ng puno ng makupa. Matagal na napatitig si Lando sa pangalawang lagusan na bumukas sa ilalim ng silid. Ang kadiliman nito ay tila mas malalim at mas tahimik kaysa sa una niyang dinaanan. Kung kanina ay may bahagyang liwanag na gumagabay sa kanya, ngayon ay halos wala na siyang makita kundi ang aninong nililikha ng kumikislap na bato sa kanyang kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang bato at ang gintong susi. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pananabik. Ngunit higit sa lahat, malinaw sa kanyang isip ang babala na kanyang nabasa. Ang kayamanan ay hindi para sa sakim. Dahan-dahan siyang humakbang pababa. Sa bawat yapak, nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng hangin. Ang mga dingding ng lagusan ay tila mas makinis at may mga ukit na hindi niya maunawaan. Ang mga simbolo ay tila gumagalaw sa liwanag ng bato na para bang may sariling buhay. Habang lumalalim siya, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang siya ay mapahinto. Bumalik ka. Tila bulong ng hangin. Napalingon si Lando, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Tanging ang madilim na lagusan na kanyang pinanggalingan ang naroon. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at muling huminga ng malalim. Hindi ako urong, mahina niyang sabi. Nagpatuloy siya. Ilang sandali pa, narating niya ang isang mas maluwang na bahagi ng lagusan. Dito ay may kakaibang tanawin na bumungad sa kanya. Sa harap niya ay may 3 daanan. Ang una ay maliwanag, na tila may gintong liwanag na nagmumula sa dulo. Ang ikalawa ay madilim at tahimik, halos walang kahit anong liwanag. Ang ikatlo naman ay may bahagyang liwanag, ngunit ang paligid nito ay tila magulo, parang may mga gumagalaw na anino. Napatigil si Lando. Alin dito? Tanong niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang bato sa kanyang kamay.
Itinaas niya ito at pinagmamasdan kung may magiging reaksyon. Unti-unting nagbago ang liwanag ng bato. Nang itapat niya ito sa unang daanan, lalo itong kumislap. Ngunit may kakaibang init na hindi niya gusto. Parang may babala sa likod ng liwanag na iyon. Sa ikalawang daanan, halos walang reaksyon ng bato. Tahimik, malamig at tila walang buhay. Ngunit nang itapat niya ito sa ikatlong daanan, ang liwanag ng bato ay naging banayad at mahinahon. Hindi ito nakakasilaw, ngunit may pakiramdam ng katahimikan. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi lahat ng maliwanag ay mabuti. Bulong niya, na para bang may nagturo sa kanya mula sa kanyang loob. Nagdesisyon siya. Pinili niya ang ikatlong daanan. Sa kanyang pagpasok, napansin niyang ang sahig ay hindi pantay at ang mga dingding ay tila gumagalaw sa kanyang paningin. Ang mga anino ay tila sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya pinipinsala. Habang lumalakad siya, may nakita siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daanan. Payat ito, marumi ang kasuotan at tila pagod na pagod. Napahinto si Lando. "Anak," mahina nitong tawag. "Tulungan mo ako. Hindi ko na kayang magpatuloy." Nagalinlangan si Lando. Naalala niya ang kanyang pakay, ang lihim, ang kayamanan. Ngunit sa harap niya ay isang taong nangangailangan. Lumapit siya. "Inay, tatay, ano po ang nangyari sa inyo?" tanong niya. "Ako'y naligaw. Ilang araw na akong walang pagkain at lakas. Kung maaari, tulungan mo akong makalabas." Sagot ng matanda. Napatingin si Lando sa paligid. Hindi niya alam kung paano makalabas at ang kanyang layunin ay nasa unahan. Ngunit hindi niya kayang iwan ang matanda. Umupo siya sa tabi nito at inalalayan itong tumayo. "Sumama po kayo sa akin. Hindi ko pa alam ang daan palabas pero hindi ko kayo iiwan." Ngumiti ng bahagya ang matanda. Habang magkasamang naglalakad, napansin ni Lando na unti-unting nagiging mas maliwanag ang daanan. Ang mga anino ay nawala at ang sahig ay naging mas maayos. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang matanda. "Tama na," sabi nito. Napatingin si Lando. "Bakit po?" Unti-unting tumuwid ang tindig ng matanda. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang dating payat at maruming itsura ay napalitan ng isang maliwanag at kakaibang presensya. Nanlaki ang mga mata ni Lando. "Ano po kayo?" "Ako ang tagapagbantay ng pagsubok na ito," sagot ng nilalang. "Sinusukat ko ang puso ng mga pumapasok dito." Napatigil si Lando, hindi makapagsalita. "Marami na ang dumaan dito." Pagpapatuloy ng nilalang. Pinili nila ang maliwanag na daan dahil akala nila iyon ang pinakamadali, ngunit sila ay nabigo. Ang iba naman ay pinili ang madilim, ngunit umatras dahil sa takot. Lumapit ito kay Lando. "Ngunit ikaw, pinili mo ang hindi tiyak. At higit lahat, pinili mong tumulong kaysa unahin ang sarili mong pakay." Tahimik lamang si Lando. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Sa harap niya ay muling bumukas ang daan, isang malinis at maliwanag na lagusan na tila patungo sa mas malalim na bahagi. "Karapat dapat kang magpatuloy," sabi ng tagapagbantay. "Ngunit tandaan mo, ang susunod na pagsubok ay hindi na lamang tungkol sa iyong kabutihan, kundi sa iyong katapatan sa sarili." Unti-unting naglaho ang nilalang. Naiwan si Lando, nakatayo sa bagong bukas na daan. Mas mahigpit niyang hinawakan ang gintong susi at ang kumikislap na bato. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lamang kayamanan ang kanyang hinahanap. Ito ay isang paglalakbay na huhubog sa kanyang pagkatao. At habang siya ay muling humakbang pasulong, handa na siyang harapin ang mas malalim na lihim na naghihintay sa ilalim ng puno ng makupa. Tahimik na nagpatuloy si Lando sa bagong lagusan na bumukas matapos ang kanyang pagsubok. Ang daan ng kanyang tinatahak ngayon ay kakaiba sa mga nauna. Mas maayos ang sahig
at ang mga dingding ay tila pinakinis ng mahabang panahon. May banayad na liwanag na nagmumula sa paligid, sapat upang makita niya ang kanyang dinaraanan. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang unti-unting nawawala ang lamig ng hangin. Sa halip, napalitan ito ng isang kakaibang init. Hindi nakakapasong init, kundi isang pakiramdam na tila may buhay ang lugar. Ilang hakbang pa, narating niya ang isang malawak na silid. Napatigil siya. Ang buong silid ay napapalibutan ng mga salamin. Malalaki, matataas, at nakahanay sa bawat dingding. Sa gitna ay may isang patag na bato na tila nagsisilbing tuntungan. Lumapit si Lando nang may pag-iingat. Sa unang tingin, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga salamin. Ngunit nang tumagal, napansin niyang hindi ito pangkaraniwang refleksyon. Sa isang salamin, nakita niya ang sarili na may suot na mamahaling damit, napapalibutan ng ginto at kayamanan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagmamataas. Napakunot ang noo ni Lando. Sa isa pang salamin, nakita niya ang sarili na nakaupo sa kanyang kubo, payapa, may hawak na simpleng pagkain at may ngiti sa labi. Sa isa pa, nakita niya ang sarili na tila nagdurusa, pagod, gutom at nag-iisa. Napatras si Lando. Mga posibilidad, mahina niyang sambit. Biglang may tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang salamin ng katotohanan. Napalingon siya, ngunit walang tao. Dito, makikita mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi ang maaaring maging ikaw. Humigpit ang hawak ni Lando sa susi at bato. Pumili ka, sabi ng tinig. Alin sa mga ito ang iyong tatahakin? Napatingin si Lando sa mga salamin. Ang unang imahe, kayamanan at kapangyarihan. Ang pangalawa, payak ngunit payapang buhay. Ang pangatlo, hirap at pagdurusa. Naramdaman niya ang bigat ng tanong. Hindi lamang ito simpleng pagpili. Ito ay tila pagsubok sa kanyang tunay na hangarin. Lumapit siya sa salamin na nagpapakita ng kayamanan. Napansin niyang ang kanyang refleksyon doon ay may hawak na maraming ginto. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at tila walang saya. Unti-unti siyang umatras. Lumapit naman siya sa salamin ng payak na buhay. Doon, nakita niya ang sarili na nakangiti habang kumakain sa harap ng kanyang kubo. Walang kayamanan, ngunit may kapanatagan. Napangiti siya ng bahagya. Sa huli, tumingin siya sa salamin ng pagdurusa. Nakita niya ang sarili na tila pinabayaan ng mundo. Walang kasama, walang pag-asa. Napapikit siya. Hindi ko hinahangad ang yaman kung kapalit ay mawalan ako ng pagkatao, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi ko rin nanaisin ang buhay na puno ng hirap kung may pagkakataon naman akong magbago. Dahan-dahan siyang tumayo sa gitna ng silid. Pipiliin ko ang landas na may katapatan at kabutihan, matatag niyang wika. Kung may darating na yaman, tatanggapin ko, ngunit hindi ako magpapakain dito. Sa sandaling iyon, ang mga salamin ay nagsimulang magliwanag. Isa-isa, naglaho ang mga refleksyon. Ang silid ay napuno ng maliwanag na liwanag at ang patag na bato sa gitna ay unti-unting bumukas. Isang bagong lagusan ang muling lumitaw. Muling nagsalita ang tinig. Naipasa mo ang pagsubok ng iyong puso at isipan. Hindi ka nasilaw sa yaman at hindi ka natakot sa hirap. Huminga ng malalim si Lando. Ngunit tandaan mo, dagdag ng tinig, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan si Lando sa harap ng panibagong daan. Mas malinaw na ngayon ang kanyang layunin. Hindi na lamang siya naghahanap ng kayamanan, kundi ng kahulugan nito. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong susi at ang kumikislap na bato at walang pag-aalinlangan siyang naglakad patungo sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Sa kailaliman ng lupa, mas lalo pang lumalalim ang lihim.
At kasabay nito, mas lalo ring nahuhubog ang puso at isipan ni Lando. Pagpasok ni Lando sa panibagong lagusan, agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid. Kung ang mga naunang daan ay tahimik at misteryoso, ang lugar na ito ay tila puno ng buhay, ngunit hindi likas. Ang liwanag mas maliwanag, halos nakakasilaw, at ang hangin ay may dalang kakaibang halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Habang siya'y naglalakad, unti-unting bumukas ang daan patungo sa isang napakalawak na bulwagan. Napatigil si Lando sa kanyang nakita. Sa harap niya ay nakalatag ang napakaraming ginto, mga barya, alahas, at mga palamuting kumikislap sa bawat sulok ng silid. Ang mga dingding ay tila gawa sa pinakinis na bato na may mga ukit ng mga sinaunang simbolo, at ang kisame ay kumikislap na parang may mga bituin. Hindi niya napigilan ang mapahinga ng malalim. Ganito karami, mahina niyang sambit. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong kayamanan. Kahit sa kanyang imahinasyon, hindi niya naisip na may ganitong karaming ginto na maaaring pagmamay-ari ng isang tao. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng tukso. Parang may bumubulong sa kanyang isipan, mahina ngunit paulit-ulit. Sa'yo na ito, kunin mo, wala namang makakaalam. Napahinto siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit pinatahimik ang kanyang sarili. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, mas malinaw na ang tukso. Sa kanyang harapan, tila may anyong unti-unting nabuo mula sa liwanag ng ginto. Isang lalaki, malinis ang kasuotan, may tindig ng isang mayaman at may ngiting mapangakit. Napaatras si Lando. "Sino ka?" tanong niya. "Ako ang tagapag-alok," sagot ng lalaki. "Ang nagbabantay sa kayamanang ito at ang sumusubok sa mga tulad mo." Napatingin si Lando sa paligid. "Lahat ng ito, maaari mong makuha," dagdag ng lalaki. "Walang kapalit, wala kang kailangang isuko." Napakunot ang noo ni Lando. "Walang kapalit?" ulit niya. Ngumiti ang lalaki. "Wala. Kung ikaw ay handang tanggapin na ang kayamanang ito ang magiging sentro ng iyong buhay." Natahimik si Lando. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin. "Kapag kinuha ko ito, mawawala ang lahat ng mahalaga sa akin?" tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit ang kanyang ngiti ay sapat na upang magbigay ng sagot. Napatingin si Lando sa ginto. Naalala niya ang kanyang kubo, ang kanyang payak na buhay, ang kanyang aso na si Bantay na naghihintay sa kanya tuwing gabi. Naalala rin niya ang gutom na kanyang naranasan, ang hirap ng pagtatanim, at ang mga araw na wala siyang sapat na makain. Humigpit ang kanyang kamao. "Kung kukunin ko ito, hindi na ako maghihirap," bulong niya. "Hindi na kailanman," sagot ng lalaki. Ngunit, napahinto siya. Ano ang kapalit? Tumahimik ang paligid. Dahan-dahang naglaho ang ngiti ng lalaki. "Ang iyong pagkatao," mahinahon nitong sagot. Napatitig si Lando. "Magkakaroon ka ng lahat, ngunit hindi mo na mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Hindi mo na maaalala kung paano maging kontento, at ang iyong puso unti-unting magiging hungkag." Nanginginig ang kamay ni Lando. Ang ginto sa kanyang harapan ay tila lalong kumikislap na parabang sinusubukang akitin siya. Ngunit sa kanyang dibdib, may isang pakiramdam na mas malakas kaysa sa tukso. Isang alaala, isang simpleng gabi sa kanyang kubo, kumakain ng kamote habang nakatingin sa mga bituin kasama si Bantay. Napangiti siya ng bahagya. "Hindi ko kailangan ng lahat ng ito," marahan niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Ano?" tanong nito. "Kung ang kapalit ng kayamanang ito ay ang aking pagkatao, mas pipiliin kong manatiling mahirap ngunit buo ang aking puso.
Sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay biglang nagbago. Ang mga gintong nakakalat ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Ang lalaki ay umatras at ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Isa ka sa iilan na nakalampas sa tukso. Mahina nitong sabi bago tuluyang nawala. Naiwan si Lando sa isang mas payak na silid. Sa gitna nito ay may isang maliit na pedestal. Sa ibabaw nito ay isang piraso ng ginto. Hindi kasing dami ng nauna niyang nakita, ngunit may kakaibang liwanag na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya. Sa tabi ng ginto ay may nakaukit na salita. Ang kayamanang tinatanggap ng may kababaang loob ay tunay na pagpapala. Dahan-dahan niyang kinuha ang piraso ng ginto. Hindi ito mabigat, ngunit naramdaman niya ang kakaibang init nito. Hindi tulad ng tukso kanina, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan. Sa likod ng pedestal, muling bumukas ang panibagong daan. Napatingin si Lando sa kanyang hawak. Ngayon, alam na niya, hindi lahat ng ginto ay sumpa at hindi rin lahat ng kayamanan ay masama kung ito ay gagamitin ng tama. Mahigpit niyang hinawakan ng gintong susi, ang kumikislap na bato at ang maliit na piraso ng ginto. Handa na siyang harapin ang susunod na pagsubok. Sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng puno ng makupa, unti-unti niyang natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang natatagpuan. Ito ay pinipili. Muling naglakad si Lando sa panibagong lagusan na bumukas matapos niyang tanggihan ang tukso ng napakaraming ginto. Ang daan ngayon ay mas tahimik at liwanag ay hindi na nakakasilaw. Sa halip, ito ay banayad, tila gabay, hindi pangakit. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang ang hangin ay naging mas sariwa na para bang papalapit na siya sa isang lugar na hindi lamang basta nakatago kundi sadyang pinangalagaan. Ilang sandali pa, narating niya ang dulo ng lagusan. Bumungad sa kanya ang isang kakaibang silid. Hindi ito tulad ng mga nauna. Walang ginto sa paligid, walang ukit na kumikislap at walang aninong gumagalaw. Sa halip, ang silid ay napapalibutan ng lupa at ugat ng puno, malalaki at matitibay, tila bumabalot sa buong lugar. Sa gitna ay may isang maliit na bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Napatigil si Lando. Dito na ba iyon? Bulong niya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang gumalaw ang isa sa mga ugat. Napaatras siya. Unti-unting bumuo ang mga ugat ng isang anyo, isang nilalang na tila gawa sa kahoy at lupa. May anyo itong tao, ngunit ang kanyang balat ay tila bahagi ng punong makupa. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Ano ka? Tanong niya. Ako ang bantay, sagot ng nilalang sa mahinahong tinig. Tagapangalaga ng tunay na kayamanan sa ilalim ng punong ito. Napahigpit ang hawak ni Lando sa kanyang mga dala. Kung ganoon, narito na ako sa dulo, tanong niya. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, ito'y dahan-dahang lumapit. Marami na ang nakarating dito, sabi nito. Ngunit iilan lamang ang pinayagang magpatuloy. Naramdaman ni Lando ang bigat ng mga salita. Bakit? Tanong niya. Dahil ang kayamanang nasa ilalim ng lupang ito ay hindi lamang ginto, sagot ng bantay. Ito ay kapangyarihan. Kapangyarihang maaaring magbigay ng kabutihan o magdulot ng kapahamakan. Natahimik si Lando. Naalala niya ang lahat ng kanyang dinaanan, ang pagsubok ng puso, ang tukso ng kayamanan, at ang mga desisyong kanyang ginawa. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumigil ang bantay sa kanyang harapan. Ipakita mo kung bakit ka nararapat, sagot nito. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap nawala ang silid at napalitan ng isang tanawin na pamilyar kay Lando, ang kanyang baryo. Ngunit may kakaiba. Ang mga bahay ay wasak, ang mga pananim ay tuyot,
at ang mga tao ay tila nagdurusa. Nanlaki ang mga mata ni Lando. "Ano ito?" tanong niya. "Ito ang maaaring mangyari," sagot ng tinig ng bantay. "Kung ang kayamanan ay mapunta sa maling kamay o magamit sa maling paraan." Sa gitna ng baryo, nakita niya ang sarili. May hawak na ginto, napapalibutan ng yaman, ngunit ang mga tao sa paligid niya ay naghihirap. Napaatras siya. Hindi ito ang gusto ko." Biglang nagbago muli ang tanawin. Ngayon, nakita niya ang sarili na tumutulong sa kanyang mga kababaryo, nagpapatayo ng bahay, nagbibigay ng pagkain at nagtatanim muli ng mga pananim. Ang ginto ay hindi nakatambak kundi ginagamit. Ang mga tao ay may ngiti. Ang baryo ay muling nabuhay. Napatingin si Lando sa sarili niyang imahe. "Ganito," mahina niyang sabi. Unti-unting naglaho ang tanawin. Bumalik siya sa silid na napapalibutan ng mga ugat. Nakatayo sa harap niya ang bantay, tahimik na nakamasid. "Alam mo na ang sagot," sabi nito. Tumango si Lando. "Hindi para sa akin ang kayamanan kung ako lamang ang makikinabang," sagot niya. "Kung ito'y mapapasa kamay ko, gagamitin ko ito upang makatulong, hindi upang maghari." Naging tahimik ang paligid. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita ang bantay. "Ang puso mo ay hindi sakim," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, ang tunay na pagsubok ay magsisimula kapag hawak mo na ang kayamanan." Dahan-dahang umurong ang bantay. Ang lupa sa gitna ng silid ay unti-unting nagbukas. Sa ilalim nito ay may isang lumang baul, hindi marangya, ngunit matibay at tila napakatagal nang nakabaon. Napahinga ng malalim si Lando. "Ito na," bulong niya. Lumapit siya sa bowl. Ngunit bago niya ito buksan, muling nagsalita ang bantay. "Isang huling paalala," sabi nito. "Ang ginto ay hindi masama. Ngunit ang puso ng tao ang nagbibigay ng kahulugan dito." Tumango si Lando. Dahan-dahan niyang hinawakan ang takip ng baul. Sa puntong iyon, alam niyang ang kanyang susunod na gagawin ay hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi ng buong baryo. At sa ilalim ng punong makupa, sa gitna ng katahimikan, handa na si Lando na harapin ang huling lihim ng gintong kayamanan. Tahimik ang paligid habang nakaluhod si Lando sa harap ng lumang baul. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang hawak na bato ay banayad na tumatama sa kahoy na tila matagal nang nakabaon sa lupa. Ang hangin ay hindi na malamig kundi may kakaibang init, parang naghihintay ang buong lugar sa kanyang gagawin. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan ay naglalaro ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gintong susi, ang mga pagsubok, ang tukso ng kayamanan at ang mga paalala ng bantay. Hindi na siya ang simpleng magsasakang pumasok sa ilalim ng puno ng makupa. May nabago sa kanya, hindi sa anyo, kundi sa kanyang pag-unawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Isang mahinang liwanag ang sumilay mula sa loob nito. Napapikit si Lando saglit bago muling tumingin. Sa loob ng baul ay hindi lamang basta ginto ang kanyang nakita. May mga gintong barya, ilang alahas at mga sinaunang bagay na tila may malaking halaga. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na agad nakatawag sa kanyang pansin. Isang maliit na sisidlan na yari sa ginto na may takip na may ukit na kahawig ng puno ng makupa. Kinuha niya ito ng may pag-iingat. Habang hawak niya ang sisidlan, naramdaman niya ang kakaibang init na hindi niya pa naranasan noon. Hindi ito tulad ng tukso sa bulwagan ng ginto. Ito ay mas malalim, mas payapa, ngunit mas makapangyarihan. Maingat niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may isang piraso ng ginto, ngunit ito ay kakaiba. Hindi ito kumikislap tulad ng ordinaryong ginto. Sa halip, ito ay tila buhay. May liwanag na dahan-dahang gumagalaw,
parang may sariling tibok. Napamangha si Lando. "Ano ito?" bulong niya. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang tinig ng bantay. "Iyan ang puso ng kayamanan," sabi nito. Napalingon si Lando, ngunit wala na ang bantay. Ang tinig ay tila nagmumula sa buong paligid. "Hindi lahat ng ginto ay pare-pareho," pagpapatuloy ng tinig. "Ang hawak mo ay ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanang nakabaon dito." Napatitig si Lando sa piraso ng ginto. "Ibig sabihin, ito ang tunay na kayamanan?" tanong niya. "Oo," sagot ng tinig. "Ngunit ito rin ang pinakamapanganib." Napakunot ang noo ni Lando. "Bakit?" "Dahil kung sino ang may hawak niyan, siya ang may kakayahang magpalago o magwasak ng anumang yaman." Natahimik si Lando. Unti-unti niyang naunawaan ang bigat ng responsibilidad na hawak niya ngayon. Hindi lamang ito simpleng kayamanan. Ito ay isang kapangyarihan. Isang kapangyarihang maaaring magbago ng buhay, ngunit maaari ring magdala ng kapahamakan. Napatingin siya sa loob ng baul. Ang ibang ginto ay nananatiling tahimik, tila walang buhay kumpara sa sisidlan na kanyang hawak. Dahan-dahan niyang isinara ang baul. Hindi niya agad kinuha ang lahat. Sa halip, pinili niyang hawakan ang sisidlan. "Hindi ko kailangan ang lahat," sabi niya sa sarili. "Ang mahalaga ay kung paano ko gagamitin ang mayroon ako." Sa sandaling iyon, ang buong silid ay muling nagliwanag. Ang mga ugat ng puno ay tila gumalaw, ngunit hindi na nakakatakot. Para itong pagbibigay daan. Unti-unting bumukas ang isang bagong lagusan, mas maliwanag kaysa sa lahat ng nauna. Napatingin si Lando sa bagong daan. "Oras na para bumalik," mahina niyang sabi. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang napahinto. Lumingon siya sa baul. Alam niyang maaari niyang kunin ang lahat ng ginto doon. Walang pipigil sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang kanyang desisyon. Isinara niya ang baul ng buo at iniwan ito sa kinalalagyan nito. Ang sisidlan lamang ang kanyang dinala. Habang siya ay papalakad palayo, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang loob. Hindi dahil may hawak siyang kayamanan, kundi dahil pinili niyang hindi maging alipin nito. Sa kanyang pag-akyat pabalik sa ibabaw ng lupa, dala niya ang isang lihim na hindi lamang magpapayaman sa kanya, kundi magbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang buhay ng iba. At sa ilalim ng puno ng makupa na natiling nakabaon ang kayamanan, hinihintay ang susunod na taong may pusong karapat-dapat. Unti-unting umaakyat si Lando sa maliwanag na lagusan na nagbukas matapos niyang makuha ang sisidlan ng tunay na kayamanan. Sa bawat hakbang niya pataas, nararamdaman niyang parang may iniiwan siya sa ilalim ng lupa. Hindi lamang ang baul ng ginto, kundi ang dating sarili niyang walang kaalam-alam sa mga lihim ng mundo. Ngunit kasabay nito, may dala siyang bagong pananagutan. Ang liwanag sa dulo ng lagusan ay unti-unting lumalapit. Ang malamig at tahimik na hangin sa ilalim ng lupa ay napalitan ng sariwang simoy ng hangin mula sa ibabaw. Ilang hakbang pa at tuluyan na siyang nakalabas. Muling bumungad sa kanya ang matandang puno ng makupa. Ang araw ay papalubog na at ang kulay kahel na liwanag nito ay bumalot sa buong paligid. Parang walang nangyaring kakaiba. Tahimik ang baryo at ang hangin ay marahang umiihip sa mga dahon. Ngunit alam ni Lando na hindi na tulad ng dati ang lahat. Napatingin siya sa puno. Ang uka kung saan niya ipinasok ang susi ay wala na. Parang hindi kailanman nagbukas ang puno. Ang lagusan ay tila naglaho na para bang isang lihim na muling isinara. Hinawakan niya ang gintong susi. Sa kanyang pagtataka, ang dating makinang na susi ay naging pangkaraniwan na lamang, isang simpleng piraso ng metal na wala ng kakaibang liwanag. "Natapos na ang tungkulin mo," mahina niyang sabi, na tila nakikipag-usap dito. Dahan-dahan niya itong ibinulsa. Pagkatapos, tumingin siya sa sisidlan na kanyang hawak.
Tahimik ito, ngunit ramdam pa rin niya ang kapangyarihang taglay nito, isang lakas na hindi dapat abusuhin. Naglakad siya pauwi. Habang tinatahak niya ang daan pabalik sa kanyang kubo, napansin niyang ang lahat ay tila pareho pa rin. Ang mga palayan ay naroon, ang mga ibon ay patuloy na lumilipad, at ang mga tao sa baryo ay abala sa kanilang gawain. Ngunit sa kanyang paningin, may pagbabago. Mas malinaw niyang nakikita ang hirap ng iba. Ang mga batang walang sapat na makain, ang mga magsasakang pagod na pagod sa pagtatrabaho at ang mga matatandang wala ng lakas. Dumating siya sa kanyang kubo. Agad siyang sinalubong ni Bantay, ang kanyang aso, na masayang kumakawag ang buntot. Napangiti si Lando at hinimas ito. "Bumalik na ako," sabi niya. Pumasok siya sa kubo at naupo sa kanyang upuan. Inilapag niya sa mesa ang sisidlan at matagal itong tinitigan. "Paano ko ito gagamitin?" tanong niya sa sarili. Hindi niya nais maging sakim. Hindi niya nais maging tulad ng mga taong nabigo sa mga pagsubok sa ilalim ng puno ng makupa. Ngunit alam niyang may pagkakataon siyang makatulong. Maingat niyang binuksan ang sisidlan. Ang piraso ng gintong nasa loob ay muling nagliwanag. Banayad, ngunit sapat upang punuin ng kakaibang init ang buong kubo. Sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Sa sahig ng kubo, may maliit na bahagi na tila nagbago ang kulay. Lumapit siya at hinawakan ito. Sa kanyang paghawak, ang lupa ay tila lumambot at may maliit na piraso ng ginto ang lumitaw mula rito. Napaatras si Lando. "Ito ba ang kapangyarihan nito?" bulong niya. Muling sinubukan ni Lando sa isang sulok ng lupa sa labas ng kubo. Sa kanyang paghawak habang hawak ang sisidlan, isang maliit na gintong piraso ang muling sumibol mula sa lupa. Napanganga siya. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha ay ang pag-alala sa babala. Ang kapangyarihang ito ay maaaring magpalago o magwasak. Agad niyang isinara ang sisidlan. Huminga siya ng malalim. "Kailangan kong maging maingat," sabi niya. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Lando. Nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, nakatingin sa mga bituin. Sa kanyang isipan ay umiikot ang tanong, paano niya gagamitin ang kapangyarihang ito nang hindi nawawala ang kanyang sarili? Hindi niya kailangang maging mayaman, ngunit nais niyang makatulong. Unti-unti, may isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya ipapakita ang kayamanan. Hindi niya ipagyayabang ang kapangyarihan. Sa halip, gagamitin niya ito sa tahimik na paraan upang unti-unting baguhin ang buhay ng kanyang baryo. Hindi bilang isang mayaman na nagahari, kundi bilang isang taong handang maglingkod. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo, gumawa si Lando ng isang pangako sa kanyang sarili. Na ang kayamanang kanyang natagpuan sa ilalim ng puno ng makupa ay hindi magiging sanhi ng kanyang pagbagsak, kundi magiging daan upang magbigay ng liwanag sa iba. At sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na pagsubok ay hindi na nasa ilalim ng lupa, kundi nasa mundo na kanyang babalikan. Lumipas ang ilang araw mula nang makabalik si Lando mula sa ilalim ng puno ng makupa. Sa paningin ng iba, wala namang nagbago sa kanya. Pareho pa rin ang kanyang simpleng pananamit, ang kanyang tahimik na kilos, at ang kanyang araw-araw na pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa kanyang puso, may lihim na unti-unting nagiging daan ng pagbabago. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang baryo at ang lahat ay nagpapahinga, sa kanya inilalabas ang maliit na sisidlan. Hindi niya ito ginagamit ng labis. Sinusunod niya ang kanyang pangako sa sarili na maging maingat. Sa isang bahagi ng kanyang lupain, marahan niyang ginagamit ang kapangyarihan nito upang makalikha ng kaunting ginto. Sapat lamang upang makatulong, ngunit hindi sobra upang makatawag pansin. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagbabago.
Isang araw, napansin ng kanyang kapitbahay na si Mang Selo na may isang supot ng pagkain na nakasabit sa kanyang pintuan. May laman itong bigas, gulay at ilang pirasong barya. Kanino kaya ito? Tanong ni Mang Selo. Walang nakakaalam. Sa kabilang dako ng baryo, isang matandang babae ang nagulat nang makita niyang may bagong yero ang kanyang bubong kinabukasan matapos itong masira sa bagyo. Wala ring nakakaalam kung sino ang tumulong. Unti-unting kumalat ang mga kabutihang ito sa baryo. May mga batang nabigyan ng tsinelas. May mga magsasakang nakatanggap ng binhi. May mga pamilyang nagkaroon ng sapat na pagkain sa hapag. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Si Lando ay nananatiling tahimik. Sa bawat tulong na kanyang ginagawa, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang saya. Isang kasiyahang hindi niya naranasan kahit noong makita niya ang napakaraming ginto sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang tao sa baryo na nagsimulang maghinala. Si Don Emilio, ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Kilala siya sa pagiging mapagmataas at sakim. Hindi siya sanay na may nangyayaring hindi niya kontrolado. Hindi ito basta himala, sabi niya sa kanyang mga tauhan. May taong gumagawa nito at gusto kong malaman kung sino. Simula noon, lihim niyang pinabantayan ang baryo. Isang gabi, habang si Lando ay palihim na naglalagay ng tulong sa bahay ng isang mahirap na pamilya, may nakakita sa kanya. Isang tauhan ni Don Emilio. Kinabukasan, agad itong isinumbong. Si Lando? Nagulat si Don Emilio. Ang simpleng magsasaka? Ngunit sa halip na hindi maniwala, lalo siyang naging interesado. Kung siya nga, may tinatago siyang lihim, sabi niya. Nagutos siya. Bantayan ninyo siya. Sundan ninyo ang bawat galaw. Hindi alam ni Lando na siya ay pinagmamasdan. Patuloy siyang tumutulong, walang kaalam-alam na may mga matang nakasunod sa kanya. Isang gabi, habang siya ay nasa likod ng kanyang kubo at hawak ang sisidlan, muli niyang ginamit ang kapangyarihan nito. Mula sa lupa ay sumibol ang maliit na piraso ng ginto. Ngunit sa pagkakataong iyon may nakakita. Isang tauhan ni Don Emilio na nagtatago sa dilim. Nanlaki ang mga mata nito. May kapangyarihan siya. Bulong nito. Agad itong umalis upang ipaalam ang kanyang nakita. Kinabukasan, pinatawag ni Don Emilio ang kanyang mga tauhan. Sigurado kayo sa nakita ninyo? Tanong niya. Opo, Don, sagot ng tauhan. May hawak siyang bagay at mula roon nagmumula ang ginto. Napangiti si Don Emilio, isang ngiting puno ng pagnanasa. Kung ganoon, hindi siya dapat manatiling may hawak niyan. Sa kabilang banda, si Lando ay patuloy sa kanyang simpleng gawain, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Ngunit sa kanyang puso may kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang kubo isang gabi, napatingin siya sa madilim na bahagi ng kanyang paligid. May nagmamasid, mahina niyang sabi. Hinawakan niya ang sisidlan. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang ang paggamit ng kayamanan, kundi ang pagprotekta nito laban sa mga taong may masamang hangarin. At sa nalalapit na pagdating ng panganib, handa na ba si Lando na ipaglaban ang kanyang natuklasan? O kakailanganin niyang isuko ito upang mapanatili ang kapayapaan? Sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang pagsubok. Isang pagsubok na hindi na lamang tungkol sa kanyang puso, kundi sa kanyang tapang. Tahimik ang baryo ng gabing iyon, ngunit sa puso ni Lando ay may mabigat na pakiramdam. Hindi siya mapakali. Ang hangin ay tila may dalang babala at ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Mahigpit niyang hawak ang sisidlan habang nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang presensya ng iba. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga tauhan ni Don Emilio. Hawak ang mga ilaw at mga patalim, pinalibutan nila ang kubo ni Lando.
Tumayo si Lando. Ano ang kailangan ninyo? Mahinahon niyang tanong. Mula sa likuran ng mga tauhan, lumapit si Don Emilio. Maayos ang bihis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Alam ko na ang lihim mo, Lando, sabi niya. Huwag mo nang itago pa. Natahimik si Lando. Kung ang tinutukoy ninyo ay ang pagtulong ko sa baryo, wala akong masamang ginagawa, sagot niya. Ngumiti si Don Emilio. Huwag mo akong gawing mangmang, sabi nito. May hawak kang kapangyarihan, nakita ka ng mga tauhan ko. Napatingin si Lando sa sisidlan sa kanyang kamay. Hindi ito para sa kasakiman, sabi niya. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sagot ni Don Emilio. Ibigay mo na lamang sa akin at walang masasaktan. Humigpit ang hawak ni Lando. Hindi ko ito maibibigay, matatag niyang sagot. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ni Don Emilio. Kung ganoon, kukunin ko ito. Malamig nitong sabi. Ikinaway niya ang kanyang kamay at agad na lumapit ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang kakaibang liwanag ang nagmula sa sisidlan. Napaatras ang mga tauhan. Ang lupa sa paligid ng kubo ay tila gumalaw. Unti-unting sumibol ang maliliit na ugat mula sa lupa, katulad ng sa ilalim ng puno ng makupa. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Ano ito? Bulong niya. Muling umalingaw-ngaw ang tinig na kanyang narinig sa kailaliman. Ang kayamanan ay may sariling buhay at pinipili nito ang nararapat. Ang mga ugat ay mabilis na kumalat sa paligid, humarang sa mga tauhan ni Don Emilio. Hindi ito maaari, sigaw ni Don Emilio. Sinubukan niyang lapitan si Lando, ngunit ang lupa sa kanyang paanan ay tila naging matigas at hindi siya makagalaw. Samantala, si Lando ay nanatiling nakatayo. Hawak ang sisidlan na ngayon ay maliwanag na maliwanag. Hindi ko ito gagamitin para manakit, sabi niya. Ngunit hindi ko rin hahayaang gamitin ito sa masama. Unti-unting lumapit ang mga ugat kay Don Emilio at sa kanyang mga tauhan na para bang binibigyan sila ng babala. Sa takot, napaatras ang mga ito. Tama na, umalis na tayo, sigaw ni Don Emilio. Isa-isa silang umatras hanggang sa tuluyan silang nawala sa dilim. Muling bumalik sa katahimikan ng paligid. Ang mga ugat ay unti-unting nawala at ang liwanag mula sa sisidlan ay humina. Naiwan si Lando, tahimik na nakatayo. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit may isang bagay malinaw sa kanya. Ang kapangyarihang kanyang hawak ay hindi lamang para sa pagbibigay. Ito rin ay para sa pagprotekta. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa nangyari. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo nilang nakita ang kabutihan ni Lando. Ang mga taong kanyang tinulungan ay lumapit sa kanya hindi upang humingi, kundi upang magpasalamat at mag-alok ng tulong. Unti-unting nagbago ang baryo. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pagkakaisa. Si Lando ay nanatiling simple. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang natuklasan. Hindi rin niya ginamit ang kapangyarihan para sa sarili niyang kapakinabangan. Sa halip, ginamit niya ito bilang gabay, hindi bilang sandata. Paglipas ng mga buwan, ang baryo ay unti-unting umunlad. Ang mga tao ay nagtulungan, nagtanim at nagbahaginan. At si Don Emilio? Hindi na siya muling nagpakita. Ang kanyang kasakiman ay tila naglaho kasabay ng kanyang pagkatalo. Isang hapon, muling bumalik si Lando sa puno ng makupa. Tahimik siyang naupo sa ilalim nito. Hinawakan niya ang sisidlan. Maraming salamat, bulong niya. Sa sandaling iyon, ang sisidlan ay bahagyang nagliwanag, parang tugon sa kanyang pasasalamat. Ngumiti si Lando. Sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang naibibigay sa iba. At sa ilalim ng matandang puno ng makupa, nanatiling buhay ang lihim, hindi bilang tukso sa kayamanan,
kundi bilang paalala na ang puso ng tao ang tunay na susi sa lahat ng biyaya. Wakas,